Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Breaking. Senator Marcoleta nahaharap sa reklamong plunder at bribery. By the way, shout out ko muna ang aking mga kaibigang researchers, si Eudora at Chris Torres. Palagi silang nagpapadala sa akin ng mga articles o post, videos para makagawa ako ng maraming reaction live. So ito pinadala nila. Nahaharap ngayon si Senator Rodante Marcoleta sa reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree number 46 matapos irekomenda ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya kaugnay ng umano'y 75 million campaign donations noong nakaraang halalan. Batay sa complaint affidavit na permado noong Mayo 18, kabilang din sa mga pinangalanang respondents sina dating Quezon City 2nd District Representative Mike Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotle Baluyot Viray. Ito yung nakalagay sa complaint affidavit. The undersigned investigators respectfully pray that the following respondents, Rodante Dizon Marcoleta and private individuals, take note yung private individuals, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotle Baluyot Viray, be indicted for plunder and for violation of Presidential Decree number 46 ayon sa complaint affidavit. Ayon sa Ombudsman investigators, tinanggap umano ni Senator Marcoleta ang tatlong magkakahiwalay na donasyon noong Enero 2025 na nagkakalaga ng kabuuang 75 million, 30 million mula kay Defensor, 25 million mula kay Espiritu, at 20 million mula kay Viray. Ito ang nakasaad sa affidavit. Respondent Marcoleta's acceptance of gift with an aggregate amount of 75 million on 3 separate occasions constitute the crime of plunder, saad ng complaint affidavit. Nag-ugat ang rekomendasyon sa naunang investigasyon ng Commission on COMELEC hinggil sa umano hindi pagdeklara ng donasyon sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Gayunman, nilinaw noon ng COMELEC na ang hindi pagdeklara ng contribution ay hindi na itinuturing na election offense sa ilalim ng amended Omnibus Election Code. Ngunit ayon sa Ombudsman investigators, maaari pa rin umanong magkaroon ng criminal at administrative liability si Marcoleta. While respondent Marcoleta's failure to declare the donations did not constitute any election offense, his acts should nevertheless give rise to criminal and administrative liabilities ayon pa sa affidavit. Okay. So, ang maalala ko lang, correct me if I'm wrong, yung Presidential Decree number 46, tungkol ito sa kung government official ka, bawal na tumanggap ka ng gift. Yan ang PD 46. But maalala ninyo, anong taon ba yon na 2024? Hindi na. Nag-birthday ang Pangulong Marcos Jr. Tapos, mayroong concert na yung sikat na banda, na nakalimutan ko na, yung sikat na banda na milyones din ang bayad kasi world famous na banda. Itinago nila yung get together na yon ng Pangulo, I think 2024 ata na birthday. Nung nabuking,
O, anong rason nila? Birthday gift daw ng mga friends ng Pangulo sa kanyang birthday. So, mga abogado no, nabasa ko mga comments, liable ang Pangulo kasi binayolate niya yung presidential decree na pinirmahan ng kanyang ama. Yun na, bawal magtanggap ng mga lavish gifts ng mga government officials. Oh. So, ang Pangulo, niregaluhan ng, I don't know how many million yung, paki-comment ka na lang. Ano yung pangalan ng sikat na banda o basta, nag-concert. 100 million ba? Basta. Regalo lang daw yun. Walang gastos ng gobyerno, regalo. O di ba violation din 'yon. Maraming mga abogadong nag-comment. Violation 'yon ng PD 46. So, bakit exempted ang Pangulo na tumanggap ng regalo ng birthday niya? Si Marcoleta, hindi naman personal na regalo yun, yung gift, kundi ginamit niya sa eleksyon. At nagdesisyon na ang COMELEC na walang violation kahit hindi mo ano. Isa pa dyan. Ang alam kong plunder, very basic. Ang plunder, gumamit ka ng pondo ng gobyerno para magpayaman ka personal. Ang plunder, yan ang pagkakaintindi ko. Ang tanong, yung 75 million, sinabi, private citizens, yung private citizens, yung ano, kasi ibig sabihin, hindi galing sa gobyerno. Paano nahulog na plunder? Ganun lang yun. So, dito, alam mo na, abogado yan si Senator Marcoleta, tatawanan lang yan. Very clear yung ginagawa ang mga brave 13 senators. Ginigipit, tinatakot. Ba't hindi nyo pwedeng takutin ang isang Marcoleta? I tell you, palaban yan. Laban lang po, Senator Marcoleta, tawanan nyo lang yan. Tawanan mo ang iyong problema. Di ba? Ganon lang sa kanta yan. Mananaig pa rin ang katarungan. Ibabasura yan sa tingin ko. I hope tama ako. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Diri sa Ipatindog nga balay sa natabangan og yero. So mao na ni ang iyang balay nga pagaatupan karon. Og mao na ni ang yero nga nahatag